'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Okay, so going 4th month, well technically 3 months and something days, pero in about 7-10 days magpo 4 months na sa akin yung si Gob, yung Fortuner Q. So sakto dahil may mga nagtatanong din kung okay ba sa Baguio, ay kakagaling lang namin, kakakit lang namin sa Baguio. Well, ano na to, kahapon yun, kakauwi lang namin kahapon. So ngayon lang ako napag-update kasi pagod sa biyahe. Hindi sa pagdadrive, sobrang swabe ng pagdadrive. At ikikwento ko na rin total since alam mo yun, medyo fresh pa sa akin. So, yung sa pag-akit ng Baguio, sobrang swabe, lalo na yung pangpaliko-liko. Kahit yung matatarik, maglalagay na lang ako ng mga video. Siguro habang yan, lalagay ko dyan somewhere dyan yung video ng pag-akit namin, pagpunta doon. Meron pa doon isang part na sobrang tarik talaga, as in halos nakapaslant na, pero sobrang swabe lang eh. At tapos ito pakita ko sa yan. Kasi yung bumabiyahe tayo, pag nandun na sa Baguio, naka-D lang ako. So kahit D lang, hindi ko na-adjust sa S. Yung S kasi pag parang ito yung manual eh, kaya kwento ko na rin yan. So pag naka-D lang ako, kahit apak-apak lang ako ng gas, sobrang kayang-kaya niya. Pero yun yung napansin ko. Tapos singit ko na lang din pala to. Parang sa Fortuner, parang ito yung parang pinakawalang kwenta to. Yan yung part na yan. Yan. Although maganda siya kasi meron kang wireless charging at di mo kailangan ng cable. Pero parang hindi ko masyado nagagamit yung feature na yan. Yeah, share ko lang. Going back, yun nga. Nasabi ko na hindi ako talaga nahirapan, sobrang swabe, lalo na yung kahit yung mga pakyat, matarik, hindi na ako nag-a-adjust, as in hindi rin ako nagamit ng paddle shifter and all, as in yun lang talaga automatic, walang kahirap-hirap, kahit magdamagan pa mag-drive. Pero ang biyahe namin kasi nung 4 hours, siguro mga plus tigil-tigil pa, umabot din ng mga 5 to 6 hours. So, kasabay ko yung sa kapatid ko, and yung sa kapatid ko is Vios. Ramdam ko na hirap yun sa kanya kasi 1.3 yun eh, di ba? Pag yung sa paakyat nga, meron siya yung paakyat talagang bumaba siya dahil sobrang slant, kailangan niya buwelo. Pero sa akin, siguro isang hakbang lang. Actually, wala nga buwelo eh, pero kayang-kaya. So, going back, so dahil nga nasagot na natin yung mga tatanong kung kaya bang Baguio, kasi 2.8 men, 2.8 imposibleng hindi kakayanin yun. Tas mga kotse sa Baguio, kadalasan mo mapapansin SUV or yung Adventure na 2.5. So feeling ko yun. Tapos isa pa yung 2.4 na Fortuner, kasi pinaplano ko na talaga mag-rent one of these days, pero kasi medyo nabibisi tayo, pero ko-compare ko yun, tatry ko yung version, yung variant na yun. Tapos ito pala, ito pag yun nasa TP-Lex ako. Kasi nung, itong ano na to, itong cruise mode na to, sa TP-Lex ako, gamit to, lalo na kung gusto mo steady 100, yan, press mo lang yan, press mo, pag-press mo yan, mag-on yan, tapos paano mo i-set mo lang, yan, nakalagay naman dyan, set, pababa mo ganyan, sa under na siya, tapos kung gusto mo i-reset, press mo lang pabalik. Sobrang gamit to, lalo na kung chill driving ka lang. Ayan, tapos off mo. Ang medyo pangit lang kasi ba't nandito, pwede nyo sana ilagay nila dito banda. Kasi itong button na lane assist na yan, pag pinindot ko, yan, yun, kita nyo, ayan, lane departure or lane assist. Hindi, maganda siya,
Pero kasi minsan pinipigilan ka niya lumigo. Yun nga, kailangan mo kasi mag-signal para magpaliko-liko ka. At ito naman, which is yung pag na-set mo to, pag na-on mo yan, ito yung parang distance. Isa pa, ito pa, yung sa sports mode, o siguro, hindi ko masabing pangit, or baka hindi lang siguro ako sanay. Kasi di ba tulad nga nasabi ko kanina, naka-drive ako dyan. Naka-drive. Tapos, nag-try kasi ako, yun, nagpunta kami ng La Union, naka-D lang talaga. So at this time nag-akit kami ng Baguio, yung bumabiyahe kami ng TPLX, or di ko alam kung ano yung alam ko TPLX, pero yan nag-set ako ng D, or yung parang manual driving. Tapos nagtatry ako nitong paddle shifter. Siguro hindi ko lang gamay, or nasanay na ako sa automatic, pero kasi sanay ako sa manual Pero ang inaano ko lang kasi, pag ito nga shift mo, di ba, pag naka ES, feeling ko ito yung parang pinakamalapit, close sa, hindi ko sure kung ayun talaga pero ayun yung pinaka pakiramdam ko na parang manual. Ang issue ko lang doon is pag ito magpa-paddle shifter ka, mag-gear up ka, plus ito ngayon pag iikot ka ng ganyan, although sige sabihin na natin kasi dire-diretso lang naman dapat yun, pero there are cases na like kailangan mo lumiko, lalo na katulad nun pag paakyat ka sa Baguio, paliko-liko, so magpa-paddle shifter ka, di ba? Pag naka-S ka. So medyo mahirap, kaya nag-stick na lang ako sa D. And sabi ko nga, kayang-kaya naman. So wala naman ako naging issue dun. Tapos yung paakyat, nasabi ko nga, wala akong issue dyan. So naka-steady lang sa D. Kayang-kaya, walang problema. Yung sa pababa naman, yung sa pababa, ang ginagawa ko, naka-D pa rin. Pero magpa-paddle shifter ako ng i-D2 ko or D1 kasi pag sobrang tarik para hindi masyado napupudpud yung brake ko. And other than that, all goods na, sobrang smooth ng biyahe. Kasi ayun pa, yan. Sobrang smooth na ng biyahe noon, wala na naman ako naging issue noon after. Total yan nga nandyan yung video ng pag-akit namin pagbaba. Kasi yung pagbababa, talaga amoy mo na talaga yung clutch nung amoy gulong, amoy sunog na, amoy brake pads. As in amoy mo talaga yung pero yung sa akin inamoy ko, wala masyado. Kung meron man siguro meron, pero hindi ko maamoy, unlike nung before, yung Vios, yung bit ko, talagang grabe yung amoy. Or siguro di ko alam dahil wala sigurong ganito sa automatic. Di ko sure pero yun, share ko lang experience ko. Tapos pinakamalupit na experience, pumunta kami sa Diplomat. Tsaka yung palang taas ng grabe, sobrang taas pala. Ngayon ko lang na-realize. Ilang beses na kami, nakaakyat na naman kami sa Baguio, pero kasi hindi ako nakaakyat dun before, kasi nga, medyo hirap talaga yung, hindi kaya naman. Ang sinasabi ko lang is hirap. So, iba yung hindi kaya sa hirap. So, yung Vios, medyo hirap, tas may sakay pa ako nun, parang nung huli namin punta, team building ng doon sa dati kong office, parang isa, dalawa, 5 kami plus yung mga bag. So as in mabigat talaga. Pero ito, ang sakay ko, ako si Bekbek, tapos 6 plus yung mga bagahe. Wala, tulad nga sabi ko kanina, sobrang smooth ng biyahe. So kala ko nagda-drive ka lang sa patag. Anyway, going back doon sa nasabi ko, yun nga, nakakakit kami sa Diplomat. Sige yung video, pero gagawa ng video na separate dun. Ang taas ng Diplomat, sobra. At pinakamaganda nun, safe na safe ka makakalis kasi ang bilis so makakaikot kayo. Pumunta kami dun, grabe, pumunta kami dun parang mga alas 9 yata, alas 10. Sobrang dilim, nakakatakot talaga yung itsura. Alam ko, tiwala ko na mapapaandar natin mabilis yung kotse. Hindi ko namin. So, ayun, bukod dun, pero yun, share ko lang, nakakatuwa kasi ang swabe ng drive, kahit habulin ka ng mumu, kayang-kaya. Kaya mo takbuhan. Pero sobrang tarik. As in, mataas. Yung nagliligpit sila ng gamit doon. Yung di ba yung biyayang pa ganun, yung patirek na ganun, bigla ka liliko. Smooth Smooth. Yun lang yung siguro mga kakwento ko dun sa experience namin sa Baguio. Yan, may video naman, paakyat pababa. Pero kung wala man, feeling ko wala na yung paakyat kasi baka na-delete nabura nung sa dashcam. Pero yung sa baba, sureball ako kasi kapon lang yun So da-download ko na lang yun and then lalagay ko dyan. Tapos meron nga yung paakyat kami, yung mga tao dun nagbababa na ng bintana. Yung pala, so sobrang lamig nun. Ang ganda ng yung climate control nito kasi meron din makikita ito.
Makikita mo yan, di ba? Yung may climate control naman, or makikita mo yung temperature dyan. Tapos, ito, halos naka-auto lang ako. Tapos, lagi nakababa lang yan. Pero eventually, second day, third day namin, nagpatay na rin ako ng aircon kasi sobrang lamig. Pero, yun lang, sinashare ko lang. Parang ito, bumababa to ng 17, 16 nung nandun kami. Yun ang masasabi ko, sobrang swabe ng pagdadrive. So, going... Well, 5163 as of this video, magpapa PMS ako. Second PMS yun kasi diba may first 1,000, and then first 5,000, and then 10,000, and then 10,000 na sunod. So kung magkano abutin sa susunod na video na lang. So, yun. Sige na. Bye-bye. Babu.